Kagaya ba ng ginagawa ng sanlibutan ngayon tuwing dumarating ang Christmas o Pasko? Sa unang Korinto 11:23 hanggang 26, ganito pagtuturo ng Apostol Pablo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aala-ala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aala-ala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Mga kaibigan, alinsunod po sa pagtuturo ng mga apostol, gaya ng narinig natin, ang ating Panginoon Jesucristo mismo ang nag-utos, alalahanin siya sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay at ng pag-inom sa saro. Yan po ang tinatawag na banal na hapunan. Ang ating Panginoon Jesucristo ang nagtatag nito, kasalong kanyang mga alagad. Ito po ay taon-taong ginagawa ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo saan man panig po ng mundo naroon. Ano po ang banal na layunin? Upang alalahanin ang kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya kung meron mang nagpapahalaga sa ating Panginoon Jesucristo, walang iba kundi ang mga kaanib sa tunay na Iglesia ni Cristo. Sapagkat sila ang nakinabang sa ginawang pagtubos ng ating Panginoon Jesucristo. Paano naman po yung Paskong ipinagdiriwang ngayon ng sanlibutan? Tuwing sumasapit nga po ang petsang Disyembre 25. Bakit po hindi nakikiisa riyan ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Alamin natin, saan po ba nanggaling yung Pasko o Christmas na ipinagdiriwang ngayon ng sanlibutan? Pakinggan natin, dito po sa isang aklat, dito po sa page 47, ganito ang sinasabi ng aklat sa pagkakaliwat na sa wikang Pilipino. Isang manunulat na Armenian, noong 1100 taon ang nagpahayag na ang kapistahan ng Pasko inimbento sa Roma ng isang erehe, si Artemon, ay unang ipinagdiwang sa Constantinopla noong taong 373. Narinig po natin ang ipinahayag ng sumulat ng aklat, ang kapistahan anya ng Pasko o ng Christmas ay inimbento. Ito'y isang imbensyon, inimbento ng isang erehe sa Roma na ang pangalan po ay Artemon. Kailan yun unang ipinagdiwang? Noong taong 373 sa Constantinopla. Iisipin naman ninyo, mga mahal naming mga kaibigan, halos 300 taon nang patay ang mga apostol. Tapos nang maisulat ang buong Biblia, ang bagong tipan. Sa kanila ipinagdiwang ang kapistahang ito noong taong 373. Tama katuwid, walang batayan sa banal na kasulatan ang pagdiriwang ng kapistahan ng Pasko na ipinagdiriwang ngayon ng sanlibutan. Kaya, masisisi niyo bang ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi po nakikiisa diyan sa pagdiriwang ng Pasko at maging sa mga gawaing nakapaloob diyan po sa tinatawag na Pasko. Kaya alamin natin, ano kaya ang nakaimpluwensya sa pagtatakda o pagkapili nung petsang December 25? Pakinggan natin dito po sa isang aklat. Ang babasahin natin ay mula sa Handbook of Christian Feasts and Customs. Ang sumulat po ay si Ginoong Francis Weiser. Dito naman sa page 61, sa pagkakaliwat na rin sa ating wika. Ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Aureliano, taong 275. Ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus,
ang hindi mapananaigang araw sa araw na yon. Ang ika-25 ng Disyembre ay tinawag na araw ng kapanganakan ng araw at idinaos ang dakilang mga paganong pagdiriwang na pangrelihiyon sa buong imperyo ng pananampalatayang Mitraiko. Narinig po ba ninyo, mga mahal naming mga kaibigan? Ang Paskuhan niya o ang Christmas, alinsunod sa aklat na ito, ay isang kapistahang pagano o inamin po nung sumulat ng aklat. Ang pagkakapilian niya ng ika-25 ng December ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula pa niya sa panahon ni Emperador Aureliano taong 275. Narinig sana natin, nagdiwang sila ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw sa araw na yon. Sa mga kapatid, sila na lang po ang pumili ng petsa nung tinatawag ngayon na Pasko o ng Christmas. Sapagkat wala naman silang katiyakan kung kailan talaga ipinanganak ang Panginoon Jesucristo at gaya nga ng alam natin, yung paksang yan ay pinagmulan ng maraming mga pagtatalo. Ngayon, ang sabi ho ng iba, bakit hindi makisama na lang ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa pagdiriwang ng Pasko ngayon? Kailanman po, mga kaibigan, hindi po maaaring makisama ang mga tunay na Kristiyano sa kapistahang galing sa mga pagano. Ano po dahilan? Sapagkat may mahigpit na tagubilin ang mga apostol sa mga tunay na Kristiyano, gaya po ng nakasulat dito po sa Efeso 4:17 hanggang 18. Kaya ito ang masasabi ko sa pangalan ng Panginoon. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga paganong walang kabuluhan ang mga iniisip at nadirimlan ang kaisipan dahil wala silang pagkaunawa at matigas ang kanilang puso, hiwalay sila sa buhay na mula sa Diyos. Mga kaibigan, napakahigpit po ng tagubilin ng mga apostol sa mga tunay na Kristiyano o sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang sabi niya rito, huwag ang wika na kayong mamuhay na gaya ng mga paganong walang kabuluhan ang mga iniisip. Tandaan natin, ang mga pagano ay mga taong hindi kumikilala sa tunay na Diyos. Ang kanilang sinasamba yung mga Diyos-Diyusan. Kaya yung Pasko o Christmas, mabigat mang pakinggan, yan po ay gawaing pagano ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya kailanman po ay hindi makikiisa ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, kung nakikita nating masaya, maligaya yung mga nagdiriwang ng Pasko, pero tandaan natin, ano kaya ang mapapakinabang ng tao kung pagkatapos ng kanilang kaligayahan o kasiyahan ay mapapahamak naman ng kaluluwa pagdating ng araw ng paghukom. Kaya po, hindi nakapagtataka yung aming mga nakapanayam. Iniwan nila ang kanilang dating paniniwala, niyakap nila ang mga dalisay na aral na itinuturo po ng Biblia sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya walang pag-aatubili. Umanib sila sa Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, nawa po, magawa rin ninyo ang tamang pagpapasya. Patuloy nating suriin ang mga katotohanan ng itinataguyod sa loob ng Iglesia ni Cristo. At hangad namin, makasama namin kayo sa wastong paraan at tamang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Hanggang sa muli.